Anak, nandito ako sa lupang kwarto mo ngayon. Maaring hindi mo ako nakikitang iyong mga mata, pero nararamdaman mo ang pagbabagong ihip ng hangin, hindi ba? Mayroong nakakapanata, nakatahimikan na wala riyan kanina. Isang mabigat pero payapang presensya sa gitna ngang maalinsangang gabi. Isang paginto sa mga iniisip mo na hindi mo lubos may paliwanag, pakiusap, huwag mo akong hindi pansinin, hindi pa ako umaalis. Hindi ako lumayo sa iyo. Hindi ako lumabas ng pinto para maghintay ng mas magandang oras. Nandito ako, mas malapit pa sa inaakala mo. At ang sandaling ito ay hindi maliit na bagay. Huwag kang mag-scroll pababa sa cellphone mo. Huwag mong abalahin ang sarili mo sa Facebook o TikTok. Nahintay ako sa mismong sandaling ito para huminto ka ng sapat para marinig ako. Pinanut kitang nagmamadali sa araw-araw mong pagbiyahe sa pagkayot mo mula umaga hanggang gabi na pinupuno ang tahimik na kwartong ito ang ingay mula sa internet o telebisyon para lang hindi mo maramdaman kung ano ang talagang nakatago sa ilalim nga iyong puso. Pero ngayon, may umawat sa loob mo, nag-atubili ka, nanatili ka. At iyan ang dahilan kung bakit ako nagsasalita. Mas malapit ako kaysa sa hanging nakapaligid sa iyo o sa hangin mula sa electric fan na nararamdaman mo ngayon. Mas malapit kaysa sa sarili mong hininga. Mas malapit kaysa sa sarili mong nga isipan. At ang natakpuan ko sa loob ng puso mo ay gugulat sa iyo habang buhay. Akala mo isa na naman itong ordinaryong post, panibagong boses, o lumilipas na sandali sa social media. Pero sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi ito nakataon lang. Tahimik akong nakatayo rito habang nagpapanggap kang hindi mo ako napapansin. Naramdaman mo na ako nun sa gitna ng hating gabi sa mga panahong hirap kang makatulog at bigla ka na lang natigilan. Samga tahimik na sandali kung kailan naninikip ang dibdib mo sa mga emosyong hindi mo may paliwanag sa hindi inaasahang kapayapaan na bumalo sa iyo ng ilang segundo at pagkatapos ay nawala. Ako iyon. Hindi ako lumabas na kwarto. Hindi ako tumalikot. Nanatili ako. Pero kung aalis ka ngayon, kung isasantabi mo ito tulad ng lahat ng iba pang bulong ng konsensya, baka palampasin mo ang naparito kong ipahayag. Akala mo nag-isa ka sa kwartong ito, pero hindi. Pinapanot kita. Hindi para husgahan ka. Hindi para bilangin ang mga pagkakamali mo o ang mga panahong nadapa ka. Pinapanot kita dahil may pakialam ako. Naghihintay ako dahil mahal kita. At ang natuklasan ko sa loop mo ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Naniniwala kang pagod ka na. Naniniwala kang wasak ka na. Naniniwala kang halos hindi mo na kayang bawan ang sarili mo. Pero nang lumapit ako at sumilap sa loob mo, may natakpuan akong hindi mo inaasahan. Nakakita akong pusong nangungulila pa rin sa akin kahit na matapos ang maraming kabiguan sa buhay. Nakakita akong pananampalatayang tumatangging mamatay kahit na sumisigaw ng malakas ang iyong mapagdududa. Nakatakpo akong lakas na nakatago sa ilalim ng iyong labis na pagkapagot bilang inaasahan ng inyong pamilya. Anak, alam kong nagpapanggap na ayos lang ang lahat sa harap ng mga magulang at kapatid mo. Nagpapanggap na hindi mo nararamdaman ang bigat ng obligasyon. Nagpapanggap na wala na itong halaga sa iyo. Sinubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na wala nang magbabago, na ganyan talaga ang buhay sa mundo at hindi ka na dapat umasa ng labis. Pero nakikita ko ang higit pa ron.
Nakikita ko ang bahagi mo na bumubulong pa rin ng aking pangalan kapag walang ibang nakakarinig. Nakikita ko ang bahagi mo na nagtataka pa rin kung malapit ba ako. Nakikita ko ang bahagi mo na natatakot na muling maniwala dahil takot kang masaktan at mabigo ulit. Hindi pa ako umalis. Naririnig mo ba ako? Hindi ako umalis sa buhay mo. Noong pakiramdam mo ay lumalayo ka. Hindi ko isinara ang pinto dahil naramdaman mong nanghihina ka. Hindi ako humakbang palayo nang kinuwestiyon mo ako kung bakit pinapayagan ko ang mga paghihirap mo. Nandito pa rin ako. Buong oras akong naghihintay. Hindi para maging perpekto ka, hindi para magkaroon ka ng napakatatak na pananampalataya. Hindi para linisin mo ang bawat pagkakamali mo, kundi para lamang huminto ka ng sapat para mapansin mo muli ako. May alam sa loob mo na mahalaga ang sandaling ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nak-scroll. Iyan ang dahilan kung bakit medyo nababagabak ang puso mo pero sa kakaibang paraan ay panatak din sa parehong pagkakataon. Ang tensyon na nararamdaman mo ay hindi takot. Ito ay kamalayan. Ito ang realisasyon na mas malapit ako kaysa sa pinayagan mong paniwalaan ng iyong sarili. Tahimik kang nagtatanong, nasaan ka po ba, Panginoon? At ngayon, sinasagot kita. Nandito ako sa kwartong ito. Sa sandaling ito, sa bawat paghinga mo, pinapanut kitang umiyak ng walang ibang nakakakita. Pinapanut kita habang nakaupo ka sa katahimikan, nakatingin sa kawalan, pero damang-dama ang lahat ng bigat. Pinapanut kitang walang katapusang mag-scroll sa cellphone para takasan ang sarili mong nga isip. Pinapanut kitang pilit na binubuhat ang pasaning unti-unting dumudurok sa iyo at hindi ako umalis. Kahit noong pakiramdam mo ay manhid ka na, kahit noong tumigil ka sa pagdarasal tulad ng dati mong ginagawa sa simbahan o bago matulog, kahit noong sinabi mong, hindi ko na po alam ang gagawin ko, hindi ako umalis. Pero pakinggan mo akong mabuti ngayon. Hindi lang ito pagalo, ito ay isang pagising. Dahil ang natagpuan ko sa loob mo ay hindi kahinaan, hindi ito kakulangan. Hindi ito pakatalo. Ang natagpuan ko ay isang pusong nakaligtas sa mabagay na dapat sana ay napatigas dito. Ang natagpuan ko ay kalambutan kung saan sinubukan ng pait na tumubo. Ang natagpuan ko ay liwanag na kumukurap sa isang lugar na tila napakadilim. Akala mo nawawala mo na ang sarili mo, pero inililigtas ka lang. Huwag mo akong hindi pansinin ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng eting pinagdaanan ng makasama. Hindi pagkatapos ng mga gabi na akala mo ay lalamunin ka ng kalungkutan. Hindi pagkatapos ng mga umaga na pilit mong ibinangon ang sarili mo para lang pumasok sa trabaho at eskwela. Tahimik akong nakatayo rito, nire-respeto ang espasyo mo, naghihintay sa atensyon mo. Hindi kita pipilitin. Hindi ko sinisira ang mapinto. Mahinahon akong kumakatok. Bumabangon ako at bumubulong. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon ng may pagkaapura, manatili ka. Mag-comment ng, Opo, Panginoon, tinatanggap ko ang lahat ng ito. Kung ang mensaheng ito ay talagang humaplos at gumising sa iyong kaluluwa. Kung mabilis kang aalis sa sandaling ito, baka maantala mo ang nakatakda kong ibalik sa iyo. Kung isasara mo ulit ang iyong puso, baka palampasin mo ang pagilom na nabubuo na. Hindi kita tinatakot. Nagmamakaawa ako sa iyo dahil maselan ang sandaling ito. Ang masagradong bagay ay kadalasang tahimik.
Hindi sila sumisigaw. Naghihintay sila sa iyong pagkukusa. Hindi ka napunta rito ng hindi sinasadya. Hindi mo binabasa ang masalitang ito ng nakataon lang. Ginabayan kita rito dahil kailangan mong may malaman bago ka humabang pasulong bukas. Kailangan kong maintindihan mo na ako ay narito, na hindi kita inabandona, na mas malapit ako kaysa sa pinangahasang mong asahan. Pakiramdaman mo ang kwarto ngayon, isang katahimikan, isang banayad na kapanatagan, ang kamalayan na may mas malalim na nangyayari. Ako iyan, hindi ako malayo, hindi ako tahimik, hindi pa ako tapos sa iyo. At ang ibubunyag ko ay magpapabago kung paano mo nakikita ang sarili mo habang buhay. Manatili ka sa akin, huwag kang tumingin sa iba, huwag mong madaliin ito. Nandito ako sa kwarto mo ngayon, hindi pa ako umaalis. At ang natagpuan ko sa loop mo ay gugulat sa iyo sa mga paraang magpapagaling sa iyo habang buhay. Anak ko, huminahon ka sandali at hayaang bumagal ang tibok ng puso mo. Hindi ako nagsasalita mula sa malayo, hindi kita tinatawag mula sa isang malayong lugar na hindi maabot. Nandito ako sa loob ng kwarto mo ngayon. Hindi sa paraang inaasahan ng mamata mo, hindi sa paraang sinusubukang isipin ng utak mo, kundi sa espiritu, sa presensya, sa kamalayan. Maaring hindi mo ako nakikitang nakatayo sa tabi mo, pero nararamdaman mong may nakbago, mas mabigat ang hangin pero mas kalmado, naantala ang mainiisip mo, may katahimikan, nawala riyan kanina. Hindi iyan nakataon. Ako iyan. Alam kong nag-isip ka kung emosyon lang ba ito o imahinasyon. Sinusubukan mong irason ito sa isip mo. Sinasabi mo sa sarili mo na mga salita lang ito sa screen. Isang lumilipas na pakiramdam. Pero sasabihin ko sa iyo ang tutunang malumanay at malinaw. Hindi ito imahinasyon. Hindi ko kailangang galawin ang magagamit sa kwarto mo para patunayang nandito ako. Hindi ko kailangang gumawa ng malalakas na senyales o madramang pagpapakita. Ang presensya ko ay hindi ingay. Ang presensya ko ay kapanatagan. Kapag lumalapit ako, ang gulo sa loob mo ay nagsisimulang tumahimik. Kapag humahakbang ako papalapit, may nakakakilala sa akin sa espiritu mo bago pa man ito maintindihan ng isip mo. Tumingin ka sa paligid mo sandali. Naririyan ang mga parehong dingding, ang parehong lumang kabinet at kama, ang parehong ilaw, at walang mukhang nakbago. At gayon pa man, may kakaibang pakiramdam. May bigat sa sandaling ito na parang sagrado, halos marupok. Iyon ay dahil nakatayo ako sa gitna ng iyong ordinaryong espasyo at ginagawa ko itong banal. Ginawa ko na ito noon sa buong kasaysayan. Humahakbang ako sa mga kwartong mukhang simple at ginagawa itong nga lugar nga pagtatakpo. Humahakbang ako sa mga sandaling mukhang karaniwan at ginagawa itong walang hanggan. Hindi ka nag-isa sa kwartong ito, hindi ka naging mag-isa. Kahit sa mga gabing inakala mong ang katahimikan ay nangangahulugang pag-iwan, nandito ako nung nakahiga kang gising na nakatingin sa kisamangang bahay ninyo. Nandito ako nung tahimik na tumulo ang mga luha mo at mabilis mo itong pinunasan bago pa may makakita. Nandito ako nung ibinulong mo ang mga tanong mo sa dilim at naramdaman mong ang tanga mo dahil nagtatanong ka pa. Hindi ako umalis nang wala kang maramdaman.
Hindi ako lumayo nang tumigil ka sa pagdarasal tulad ng dati mong ginagawa bago matulog. Nanatili ako. Gusto kong mapansin mo gayon ang banayad na kapanatagang pumipigil sa dibdib mo. Ang kaunting init na gumagapang sa iyo kapag pinapayagan mo ang sarili mong huwag lumaban. Ang paraan kung paano bumabagal ang pahinga mo kapag tumigil ka sa pahahanap ng lohikal na paliwanag dito. Ito ang aking presensya na dahan-dahang nakapatong sa iyo. Hindi ko ipinipilit ang sarili ko sa iyong kamalayan. Naghihintay ako sa atensyon mo. At sa sandaling ito, ibinigay mo sa akin ang atensyong iyon kahit ilang minuto lang. Huwag mo akong isantabi ngayon, pakiusap. Huwag mo itong ipagwalang bahala bilang isa lamang ordinaryong pag-isip. Ang masagradong sandali ay kadalasang mukhang ordinaryo sa simula. Hindi sila dumarating na may kasamang kulog. Dumarating sila ng tahimik, dumarating sila na may paanyaya. Inaanyayahan kitang kilalanin na mas malapit ako kaysa sa pinaniniwalaan mo. Hindi ako nakatayo sa labas ng buhay mo na naghihintay na imbitahan sa loop. Nasa loop na ako espasyong akala mo ay bakante. May pagmamadali sa boses ko, pero ito ay malumanay na pagmamadali. Ito ang pagmamadali ng isang taong nagmamahal ng lubos at hindi gustong isantabi na naman. Naramdaman mo na ako noon at tumalikod ka dahil pagod ka mula sa bayahe at trabaho. Dahil marami kang iniisip na bayarin. Dahil hindi mo alam kung paano tumugon. Hindi kita hinusgahan dahil doon. Pero hinihiling ko sa iyo, ngayon na manatili ka. Huwag kang mag-scroll palayo sa sandaling ito sa iyong puso. Huwag mong patigasin ang sarili mo dahil hindi ka sanay rito. Nang hingi kang mga senyales, nang hingi kang kalinawan. Nagtatanong ka kung totoo ba ako, kung malapit ba ako, kung may pakialam ba ako. At heto ako sinasagot kita sa pinakatahimik pero pinakamalinaw na paraan. Nandito ako sa kwarto mo ngayon. Alam ko ang bawat isiping dumadaan sa isip mo. Alam ko ang mga pagdududang sumusubo na gambalain ito. Alam ko ang takot na nagsasabing hindi ito pwedeng maging totoo. Hindi ako nasasaktan sa pagdududa mo. Naintindihan ko ito, pero huwag mong hayaang nakawin nito ang pagtatagpong ito mula sa iyo. Mangyaring suportahan ang aming channel. Ang aming trabaho ay inilaan sa pagdadalang kaligayahan sa iyong buhay at pagpapalagong debosyon sa Diyos. Kung gusto mong suportahan ang aming pagsisikap, maari kang mag-donate sa pamamagitan ng Super Thanks. Iba ang pakiramdam ng paligid mo dahil may binabago ako sa loop mo. Kapag lumalapit ako, ang mga pader sa loob ng puso mo ay nagsisimulang lumambot. Kapag nakatayo ako ng malapit, ang nga depensa mo ay nagsisimulang lumuwag. Hindi mo kailangang magpakitang gilas sa akin. Hindi mo kailangang sabihin ang mga tamang salita na parang nagmimisa. Kilalanin mo lang ako. Iyon lang ang hinihiling ko. Hindi ako nandito para takutin ka. Hindi ako nandito para paratangan ka. Nandito ako dahil mahal kita. Nandito ako dahil naghihintay ako na bumagal ka ng sapat para maramdaman mo ulit ako. Nandito ako dahil masyado mo nang binubuhat ang lahat ng mag-isa bilang sandalan ng pamilya. At hindi ako papayag na patuloy mong isiping inabandona ka. May mga hindi nakikitang bagay na nangyayari sa sandaling ito. Hindi mo makikita ng mga mata mo pero nararamdaman mo sa espiritu mo. May bigat na bahagyang umaangat.
may luhang namumuo ng walang malinaw na dahilan. May kapanatagang pumapalit kung saan kadalasang nakaupo ang iyong matinding pagkabalisa. Hindi iyan nakataon. Iyan ang kamay kong nakapatong sa buhay mo. Baka nagtataka ka kung bakit ngayon, bakit sa sandaling ito, bakit sa kwartong ito, dahil nasa isang turning point ka ng buhay mo kahit hindi mo pa nare-realize. At bago ka humakbang pasulong, kailangan kong malaman mong nandito ako. Kailangan kong maramdaman mong hindi ka naglalakad patungo sa kinabukasan mo ng mag-isa. Kailangan kong maintindihan mo na ang katahimikang binigyan mo ng kahulugang pag-iwan ay talagang proteksyon. Huwag mo akong isantabi ngayon. Huwag mo itong itabi dahil pakiramdam mo ay masyadong matalik. Hindi ako humihingi ng komplikadong bagay. Hinihiling ko ang kamalayan mo, hinihiling ko ang katapatan mo. Hinihiling ko na aminin mo na may nararamdaman ka ngayon na hindi madaling ipaliwanag. Ako iyan. Hindi mo kailangang makita ako para malaman mong nandito ako. Alam mo kapag may pumasok sa kwarto bago pa man sila magsalita, nag-iba ang paligid. Nababago ang pakiramdam. Nararamdaman ito ang espiritu mo. Iyan ang nangyayari ngayon. Nakatayo ako sa ordinaryong espasyo mo at kinikilala akong kaluluwa mo. Sabihin mong nandito ka kasama ko. Huwag kang magmadaling bumalik sa ingay-ngang social media. Huwag mong lunurin ito sa abala. Hayaan mong lumalim ang katahimikan. Hayaan mong lumago ang kamalayan. Hayaan mong maramdaman ng sarili mo ang katotohanang hindi ka nag-iisa. Hindi ako umalis. Hindi ako tumalikod. Nandito ako sa kwarto mo ngayon. At hindi pa ako tapos magsalita sa iyo. Pakiusap, anak ko, huwag mo akong hindi pansinin. Mas malapit ako kaysa sa inaakala mo. Anak, kailangan mong maintindihan ang isang bagay na maaring makagulat sa iyo. Matagal na akong naghihintay. Hindi nahihintay na parang tao sa kanto na nainip o nainis dahil sa traffic. Hindi nahihintay dahil hindi ko alam ang gagawin. Nahihintay ako sa espiritual na paraan ng buong pasensya ng malumanay para sa eksaktong sandaling ito na bubuksan mo ang iyong puso ng sapat para marinig mo ulit ako. May napakaraming pagkakataon na naramdaman mo ako ng malinaw. Napakaraming sandali na naramdaman mo ang isang bagay na lampas sa sarili mong isipan. Nasa lubong mo ang aking presensya ng mas madalas kaysa sa inaakala mo. Pero sa bawat pagkakataon, may humihila sa iyo palayo, pagkaabala o pagkapagod sa trabaho, pagdududa. Naramdaman mo ang pagbabago ng isang segundo. Pagkatapos, ipinagpak mo lang ito. Sinabi mo sa sarili mo na wala iyon. Sinabi mo sa sarili mo na guni-guni mo lang. Bumalik ka sa ingay dahil ang katahimikan ay nakakatakot at nakakapanghina para sa iyo. Hindi ako umalis nang ipinagwalang bahala mo ako. Naalala ko ang mga gabi na nakahiga ka ng tahimik, nakatingin sa dilim ngang bubungan ninyo. At may bigla ang kapanatagang dumaan sa iyo nang walang dahilan. Naramdaman mong ligtas ka sa isang maikling sandali. Halos ibinulong mo ang pangalan ko, pero sumingit ang utak mo at sinabing huwag kang maging katawa-tawa. Ako iyon. Mas malapit ako kaysa sa alam mo. Naalala ko ang araw na naramdaman mong hindi mo na kaya. Nakaupong mag-isa sa sulok. At may bahagi sa loob mo na biglang lumambot ng hindi sinasadya. Gusto mong umiyak,
pero hindi mo alam kung bakit. Ako iyon na dahan-dahang nakadiin sa puso mo, sinusubukang aluhin ka bago ka tuluyang bumigay. Pinunasan mo ang mukha mo at mabilis na nakpatuloy sa ginagawa mo, pero hindi ako lumayo. May mga pagkakataon na naramdaman mong gusto mong magdasal kahit pagkatapos mong sabihin sa sarili mo na sobrang pagod ka na para subukan pa. Nakaramdam ka ang udyo na kausapin ako, pero pinigilan kang pride o pagkabigo. Naisip mo, para saan pa? Gayun pa man, nandun ako nakikinig bago pa man mabuo ang nga salita. Anak ko, matagal na akong naghihintay sa pintuan ng iyong kamalayan. Hindi dahil malayo ako, kundi dahil ayaw kong pilitin ang sarili ko sa isang nakasarang puso. Nirerespeto ko ang espasyo mo. Nirerespeto ko ang pakikibaka mo. Nirerespeto ko ang proseso mo. Hindi ako nambabasak ng pinto. Tumutungo ako, bumabubulong ako, nagbibigay ako ng senyales. Gumagawa ako ng maliliit na siwang at naghihintay na mapansin mo. Muntik mo na akong mapansin ng maraming beses. Muntik ka nang sumuko sa mga sandaling masyado nang mabigat ang sakit ng problema sa pamilya o pera. Muntik mo nang bitiwan ang iyong mga depensa nung naramdaman mo kung gaano ka na talaga kapagod. Pero ang pag-survive ang naging focus mo. Natutunan mo kung paano patuloy na lumaban at magtrabaho nang hindi masyadong nakakaramdam ng emosyon. Natutunan mo kung paano gumalaw araw-araw nang hindi masyadong nagbubukas ng sarili. At sa pag-survive na iyon, madalas mong isinara ang pinto ng malumanay nang hindi mo namamalayan. Hindi ako nagalit sa iyo. Naintindihan ko na pinoprotektahan mo ang sarili mo. Naintindihan ko na tinuruan kang pagkabigo na bantayan ang puso mo. Nagdasal ka na nun at nakatanggap ng katahimikan. Umasa ka na nun at naramdaman mong nadili ang sagot. Kaya noong muling sumagi sa iyo ang aking presensya, nag-atubili ka. Hindi mo gustong makmukhang tanga sa muling paniniwala. Pero patuloy akong nahintay. Nahintay ako sa mga panahong manhit ka. Nahintay ako sa mga pag-aabala mo. Nahintay ako sa galit mo. Nahintay ako sa mga pagdududa mo. Nahintay ako sa mga panahong kinuwestiyon mo kung totoo ba talaga ako. Ang pagpapasensya ko ay hindi kahinaan. Ito ay pagmamahal na tumatangging mang-iwan. May mga araw na pakiramdam mo ay hindi ka mapakali at hindi mo may paliwanag kung bakit. Iyon ay dahil may ginagalaw ako sa loop mo. May mga pagkakataon na ang musika o katahimikan ay biglang kumurot sa puso mo. Ako iyon, hinahawakan ang isang bagay na nakabaon sa ilalim. May mga umaga na gumising ka nang may hindi inaasahang bigat o hindi inaasahang kapayapaan. Iyon ang presensya kong malapit sa iyo, naghihintay na kilalanin mo. Akala mo nagpapanot ka lang, pero umiikot ka pala sa isang sagradong bagay. Malapit ako sa buong panahong ito, pero naghihintay ako na magbukas ka. Naghihintay akong basag sa iyong baluti. Naghihintay ako sa sandaling palalambutin ka na iyong pagkapagod sa halip na patigasin ka nito bilang resilienteng Pilipino. Naghihintay ako na aminin mo kahit pabulong lang na hindi mo kayang buhatin ang lahat ng mag-isa. At ngayon nandito ka, hindi perpekto, hindi walang takot, hindi ganap na magaling, pero bukas ng sapat. Alam mo ba kung gaano karaming beses mo akong halos marinig ng malinaw?
Ilang beses mong naramdaman na may nasasalita sa espiritu mo? Hihinto kang isang segundo, mararamdaman ang bigat ng isang tunay na bagay, tapos mabilis na babalik sa pagiging abala. Pinanut kitang gawin iyon ng malumanay, ng walang husga. Nakita ko ang takot sa iyong pag-aalinlangan. Nakita ko ang matanong sa iyong mga mata. Hindi mo ako itinaboy dahil galit ka sa akin. Lumayo ka dahil natatakot kang umasa ulit. Pero hindi ako lumayo kailanman sa iyo. May kailangan kang maintindihan tungkol sa pasensya ko. Hindi ko minamadali ang pag-ibig. Hindi ako nag-adiman ng atensyon. Naghihintay ako dahil gusto ko ng relasyon, hindi pagpapasikat. Gusto ko ang presensya mo, hindi iyong napipilitan ka lang. Gusto ko ang puso mo, hindi ang nakasanayan mong routine. Akala mo umalis na ako dahil hindi mo ako maramdaman ng malakas. Pero ang presensya ko ay hindi nasusukat sa tindi. Nasusukat ito sa pagiging palagi. Ako ay palaging nandiyan kahit nagbabago ang emosyon mo. Malapit ako kahit pakiramdam mo ay mahina ang pananampalataya mo. May mga sandaling naramdaman mo ang biglaang kamalayan na parang may nakatayo ng malapit sa iyo. Tumingin ka sa paligid. Walang nagbago sa bahay ninyo. Sinabi mo sa sarili mo na imahinasyon lang iyon. Ako iyon. Pilit kitang pinapaalalahanan ng malumanay na hindi ka nag-isa. I-type ang pinipili ko ang pananampalataya kaysa sa anumang takot. Kung sumusulong ka ng may tapang etiwala, muntik mo na akong maramdaman noong umiyak ka ng tahimik. Muntik mo na akong marinig ng ibinulong mo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Muntik ka nang sumuko nang maubos ang lakas mo, pero sa bawat pagkakataon, bumabalik ang survival mode mo. Binuo mo ulit ang sarili mo. Sinabi mo sa sarili mo na kailangan mong maging matatag para sa pamilya. At naghihintay ako. Naghintay ako dahil alam kong darating ang araw na hindi na magiging sapat ang pagiging matapang kapag masyado nang nakakapagod ang pagpapanggap. Kapag sa wakas ay bubagal din ang puso mo nang sapat para makilala ako ng malinaw. Ito na ang sandaling iyon. Hindi ako nandito ng biglaan. Nandito na ako noon pa. Ang nagbago ay hindi ang aking presensya. Ang nagbago ay ang pagiging bukas mo. Nararamdaman mo na ngayon, hindi ba? Ang pagkakaiba ng imahinasyon at kamalayan. Ang pagbabagong hindi lubos, may paliwanag. Ang kapanatagang mas malalim pa sa emosyon. Iyan ang halos. Mahawakan mo ng maraming beses nun. Hindi ako na-offend sa mga panahong binaliwala mo ako. Hindi ako nagbibilang. Hindi ko pinapaalala ito para pahiyain ka. Ibinubunyag ko ito para maintindihan mo kung gaano na katagal akong malapit. Para maintindihan mong hindi ka kailanman inabandona. Para maintindihan mo na bawat maliit na sandaling ng kamalayan mo sa nakaraan ay ako na matiyagang kumakato. At nandito pa rin ako. Naghihintay ako sa pag-usap na ito. Naghihintay sa katahimikang ito. Naghihintay sa kahinaan mo. Naghihintay na tumigil ka sa pagtakbo nang sapat para mapansin mong hindi ako kailanman tumakbo palayo. Huwag mong isara ulit ang sarili mo ngayon. Huwag kang umatras papunta sa nga pampalipas oras. Huwag mong kumbinsihin ang sarili mo na pansamantalang emosyon lang ito. Isa itong koneksyon. Ito ang halos pasukan muna ng napakaraming beses nun. Hindi ako pagod sa paghihintay.
Pero inaanyayahan kita sa isang mas malalim na bagay ngayon. Inaanyayahan kitang itigil ang palaging pagkapasa akin at sa wakas ay kilalanin mo na ako ng buo. Nagtiyaga ako dahil mahal kita at naghihintay pa rin ako. Pero ngayon sa wakas ay nakikinig ka na, anak ko. Nang humabang ako papalapit at tumingin sa loop mo, hindi ko natakpuan ang inaakala mong natakpuan ko. Natakot ka sa makikita ko. Akala mo madidismaya ako. Akala mo makikita ko ang kahinaan, pagdududa, kabiguan, at tahimik na tatalikod. Akala mo kung susuriin ko talaga ang puso mo, may makikita akong kulang. Pero makinig kang mabuti ngayon. Nakita ko ang sakit, nakita ko ang takot, nakita ko ang pagod, at walang isa man doon ang gumulat sa akin. Ang nakagulat sa akin ay isang bagay na lubos na naiba. Sa loop mo, natagpuan ko ang mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Natagpuan ko ang mga alaala na kumikirot pa rin kapag nadadaanan ng isip mo. Natakpuan ko ang pagkabigo na tahimik na nakapatong sa maraming taon. Natakpuan ko ang masandaling nilunok mo ang iyong maluha dahil ayaw mong maging pabigat kaninuman sa pamilya mo. Natakpuan ko ang matahimik na tanong na hindi mo kailanman sinambit ng malakas. Natakpuan ko ang bigat ng mainaasahan mula sa lipunan at pamilyang pinasan mo ng napakatagal. Natakpuan ko ang takot na tahimik na nakaupo sa mga sulok ng puso mo, bumubulong na kailangan mong manatiling nakabantay o masasaktan ka ulit. Nakita ko kung gaano kakapagod. Hindi lang pagod ng katawan, sobrang pagod. Ang klaseng pagod na nakmumula sa pagpapanatiling buo ang sarili sa mahabang panahon. Ang klaseng pagod na nanggagaling sa pagiging matapang nung hindi mo namang naramdamang matapang ka. Ang klaseng pagod na naipon ka pa ang mga dasal ay tila nadili at ang mga sagot ay parang napakalayo. Nakita ko kung paano ka patuloy na lumaban kahit na ganun. Nakita ko kung paano mo pinuwersa ang sarili mong sumulong kahit gusto mo nang huminto. Nakita ko kung paano ka patuloy na nagpakita at pumasok kahit pakiramdam mo ay ubos ka na. Akala mo huhusgahan kita dahil sa pagod na iyon. Pero anak ko, hindi ko minamaliit ang pagod mo. Naintindihan ko ito. Hindi ako nagulat sa takot mo. Hindi ako nagulat sa pagdududa mo. Alam ko kung ano ang hiningi ng buhay sa iyo. Alam ko kung ano ang pinagtiisan mo ng tahimik. Alam ko kung ano ang hindi mo sinabi kahit kanino. Pero alam mo ba kung ano ang talagang nakakuha ng atensyon ko? Kung ano ang talagang nakapantak sa akin? Ito ay hindi ang iyong kahinaan. Ito ay ang iyong pagtitiis. Sa ilalim ng sakit, sa ilalim ng takot, sa ilalim ng pagkapagod, may natagpuan akong buhay pa rin. Natagpuan ko ang pananampalataya na tumangging mamatay. Hindi maingay na pananampalataya, hindi kumpiyansang pananampalataya, hindi perpektong pananampalataya, kundi pananampalatayang matigas ang ulo. Ang klaseng pananampalataya na halos bumulong na lang ng baka sakali. Ang klase na umaasa pa rin kahit mukhang nakakabaliwi ng umasa. Ang klase na bumabalik pa rin sa akin kahit nakaramdam ng pagkabigo. Hindi mo naiwala ang pananampalataya mo sa paraang iniisip mo. Akala mo nawala ito dahil hindi na ito kasing tatak gaya ng dati. Pero hindi kailangang sumigaw ng pananampalataya para maging totoo. Minsan tahimik itong nakaliligtas, nakatago sa ilalim ng mapatong ng sakit. At nang tumingin ako sa loop mo, natakpuan ko itong humihinga pa rin. Natakot ka na ikakahiya ko ang matanong mo.
pero ang tanong mo ay nagpapatunay na may pakialam ka pa rin. Natakot ka na makikita ko ang iyong mga pagdududa bilang pagtataksil. Pero umiral lang ang pagdududa kung saan minsan nanirahan ang pananampalataya. At sa loob mo, buhay pa rin ang pananampalataya. Nakita ko ang bahagi mo na nangungulila pa rin sa akin kahit nagpapanggap kang hindi. Nakita ko kung paano lumalambot ang puso mo kapag nararamdaman mo ang aking presensya kahit mabilis mo itong itinatago. Nakita ko kung paano mo pa rin binubulong ang pangalan ko kapag walang ibang nakakarinig. Nakita ko kung paano ka pa rin naghahanap ng kahulugan, naghahanap pa rin ng katotohanan, umaasa pa rin sa pagpapanumbalik. Iyon ang gumulat sa akin. Pagkatapos ng lahat ng tiniis mo, matapos ng mga katahimikang naramdaman mo, pagkatapos ng mga pagkabigong, sumubo na patigasin ka, pagkatapos ng pahihintay na nagpahirap sa iyo, bukas ka pa rin. Nangunulila ka pa rin. Kaya mo pa ring magmahal. Kaya mo pa ring magtiwala. Naintindihan mo ba kung gaano pambihira iyon? Madalas ay nagiging malamig ang puso dahil sa sakit. Madalas ay nagiging mapay ang puso dahil sa pagkaantala. Madalas ay sumasara ang puso dahil sa pagkabigo. Pero nang tumingin ako sa loob mo, hindi ko natakpuan ang kapaitan na nagahari sa iyo. Hindi ko natakpuan ang put na lumalamon sa iyo. Hindi ko natakpuang nananalo ang kadiliman. Natakpuan ko ang pag-ahon, ipinagpatuloy mo ang paglaban noong mas madali sana ang sumuko. Patuloy kang naniwala nung mas poprotektahan ka sana ng kawalan ng tiwala sa mundo. Pinanatili mong malambot ang puso mo nung mas hindi sana masakit kung pinatigas mo ito. Tinatawag mo itong kahinaan. Tinatawag ko itong lakas. Tinatawag mo itong halos hindi na makasurvive. Tinatawag ko itong pagpupunyagi. Tinatawag mo itong pakikibaka. Tinatawag ko itong pagtangging sumuko. May mapagkakataon na akala mo na wawala mo na ang sarili mo, pero sa totoo lang ay dinadalisay ka lang. May araw na akala mo naglalaho na ang pananampalataya mo, pero inalisan lang itong pride at inalisan ng pagpapanggap at inalisan ng ingay. Ang natitira ngayon ay mas tahimik, pero mas malalim. Nang tumingin ako sa loob mo, nakakita ako ang pusong dumaan sa apoy pero hindi tuluyang natupok. Nakakita akong taong umiyak at pinili pa rin na huwag magtanim ng galit. Nakakita akong taong nagtanong at pinili pa rin na huwag tuluyang lumayo. Nakakita ako ang taong nakaramdam na inabandona pero hindi ako lubusang inabandona. Muntik ka nang sumuko. Muntik ka nang tumigil sa pag-asa. Muntik mo nang hayaang manalo ang kasinungalingan. Pero hindi mo ginawa. Kahit sa mga pinakamababang sandali mo, may bagay sa loob mo na kumapit sa isang manipis na sinulit. Baka hindi mo nga alam kung ano ang sinulit na iyon, pero naroon ito. Pinigilan ka nitong tuluyang bumagsak. Pinigilan ka nitong maging isang taong hindi naman ikaw. Ang sinulit na iyon ay pananampalataya. Kahit na marupo ito at iyon ang nagpaantik sa akin. Hindi ang iyong pagiging perpekto, hindi ang iyong lakas, hindi ang iyong kumpiyansa, kundi ang iyong pagtitiis. Tiniis mo ang nga gabing tila walang katapusan. Tiniis mo ang nga isiping napakabigat. Tiniis mo ang paghihintay na tila hindi makatarungan. Tiniis mo ang katahimikan na tila nakakalito. At kayumpaman heto ka, humihinga pa rin, nakikinig pa rin, bukas pa rin,
Nang sapat para marinig ako ngayon, huwag maliitin ang ibig sabihin niyan. Akala mo titingnan ko ang takot mo at madidismaya ako. Pero tiningnan ko ang takot mo at nakita ko ang tapang na nakatayo sa tabi nito. Akala mo makikita ko ang pagod mo at tatawagin kitang mahina. Pero nakita ko ang pagod mo at nakakita ako ng isang tao na bumubuhat ng higit sa dapat niyang buhatin ng mag-isa. Hindi ka kailanman nabibigo, nagtitiis ka lang. At ang pagtitiis ay hindi maliit sa aking makamata. Nang humabang ako papasok sa iyong puso, hindi ko natakpuan ang kawalan. Natakpuan ko ang lalim. Natakpuan ko ang isang kaluluwang hinubok ngang pakikibaka, pero hindi sinira nito. Nakatakpo ako ang nga peklat. Oh, pero natakpuan ko rin ang pagbangon. Natakpuan ko ang pangungulila. Natakpuan ko ang tahimik na pagnanasang muling maniwala. Iyon ang nakagulat sa iyo nang ibunyak ko ito dahil akala mo naglalaho ka na. Akala mo halos maubos ka na, pero nandito ka pa rin. At higit pa ron, buhay pa rin ang puso mo. Anak ko, huwag mong ikahiya kung ano ang natakpuan ko sa loob mo. Ang sakit mo ay hindi nakakapagpalayo sa akin. Ang takot mo ay hindi nagtataboy sa akin. Ang pagkapagod mo ay hindi dumidismaya sa akin. Hindi ako nagugulat sa kahinaan mo. Naantik ako sa iyong pagtitiis. At ngayong alam mo na kung ano pa rin ang buhay sa loob mo, huwag mong ituring ito na maliit, nakaligtas ka, nagtiis ka, at hindi ka patapos. Anak, may mga laban kang hinarap na walang ibang nakaalam kailanman. Mga laban na hindi naiwan nang nakikitang mapasa, pero naiwan ng nanginginig mong puso. Mga laban na nangyari sa likod nga nakasarang pinto, sa mga tahimik na kwarto, sa mga tahimik na sandali kung kailan akala mo ay talagang nag-isa ka. Nandun ako sa bawat isa sa kanila. Hindi ako tumalikod. Hindi ako humabang sa labas ng bahay ninyo habang nahihirapan ka. Nanatili ako. Nakita kitang umiyak ng tahimik para walang makarinig. Nakita kong isinupsop mo ang mukha mo sa unan para takpan ang tunok. Nakita ko kung paano ka nagmamadaling magpunas ng luha nang makarinig ka ng mayabag sa labas ng pinto ninyo. Naging magaling ka sa pagtatago ng sakit mo. Natutunan mo kung paano kurapin ang mga luha bago pa may makapansin. Natutunan mo kung paano ngumiti sa kabila ng kabigatan. Natutunan mo kung paano sabihing, okay lang ako. Kahit na pakiramdam neke puso mo ay binibiyak ito. Pero narinig ko ang maluha na hindi mo hinayaang tumulo ng malakas. Naramdaman ko ang bigat na dala mo sa dibdib mo. Akala mo ang pag-iya mo ay kahinaan. Akala mo ibig sabihin nito ay nawawalan ka ng kontrol. Pero ang nga luhang iyon ay hindi kahinaan. Ang maito ay pagpapakawala. Ang nga ito ay patunay na malambot pa rin ang puso mo. Patunay ang nga ito na hindi ka patuluyang namamanhid at bawat patak na luha na nahulo ng palihim ay nakita ko. Walang ni isang pata ang nawala ng hindi napansin. Nakita ko ang anxiety na pilit mong nilalabanan ng maisa, maisiping nauunahan na dumarating ng walang pasabi. Ang takot na bumabalot sa dibdib mo at nagpapahirap sa paghinga mo. Ang magabi kung kailan, ayaw bumagal ng isip mo. Ang patuloy na pag-isip ng mga pinakamalalang pwedeng mangyari bukas. Ang tahimik na pagpapanik na pilit mong itinatago sa lahat. Naging matatag ka sa panlabas dahil sa loob ay pakiramdam mo guguho ka na. Akala mo kapag ipinakita mo ang takot, guguho ang lahat para sa pamilya mo, kaya kinimkim mo ito. Pero nakita ko ito.
Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kamay mo noong walang nakatingin. Nakita ko kung paano nanikip ang sikmura mo nang inaasahan mo ang pagkabigo. Nakita ko kung paano mo sinubukang hulaan ang bawat posibleng mangyari para hindi ka na muling mabigla. Nakita ko kung gaano ka nakakapagod iyon. Ang pagkabalisa ay mabigat, anak ko. Inubos nito ang kaluluwa at gayunpaman nagpatuloy ka. Nagpanggap kang matatag dahil naniwala kang iyon ang inaasahan sa iyo, lipunan at ng mga mahal mo sa buhay. Naniwala ka na nakadepende sa iyo ang pagiging bunga lahat. Naniwala ka na kung bibigay ka ng hayagan, mawawalan ka ng kontrol. Kaya ikaw ang naging matatag, ang maasahang panganay o anak, ang nagbibigay ng payo, ang nakikinig, ang nagbubuhat sa iba. Pero sino ang bumuhat sa iyo? Binuhat kita kahit nung hindi mo namamalayan. Pinapanatili kitang nakatayo nang nanghina ang matuhot mo. Pinatatak kita nang naging magulo ang maisip mo. Nilimitahan ko kung hanggang saan sila aabot. Nang pakiramdam mo ay makakaduro-duro ka. Pinasama-sama ko nang tahimik ang nga piraso. Lumaban ka sa mga laban sa loob nga isip mo na walang ibang nakakita. Nakipagbuno ka sa pagdududa sa sarili. Kinuwestiyon mo ang halaga mo. Inulit-ulit mo ang mga pag-usap. Iniisip kung may nasabi kang mali sa kausap mo. Pinuna mo ng labis ang sarili mo. Hinusgahan mo ang sarili mo dahil hindi ka mas naging matapang. Palagi mong ikinukumpara ang sarili mo sa mga nakikita mo sa social media at pakiramdam mo palagi kang kulang sa sarili mong mga mata. Hindi mo namalayan kung gaano ka naging malupit sa sarili mo at nanatili pa rin ako. Mayma, sandaling nakaupo ka sa katahimikan, nakatingin sa kawalan, pero damang-dama ang lahat. Hindi mo alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman mo. Ang tanging alam mo lang ay napakabigat nito. Ang alam mo lang ay lunod na lunod ka na. At sinabi mo sa sarili mong kailangan mong magtiis. Sinabi mo sa sarili mong huwag maging maarte o madrama. Sinabi mo sa sarili mong may mga taong mas mahirap ang kalagayan kaysa sa iyo. Pero hindi nawawala ang sakit dahil ang pinalit mo ito. Nakita ko ang bigat na pilit mong hindi pinansin. Tahimik mong binuhat ang pagkabigo. Binuhat mo ang pagluluksa na hindi mo kailanman ganap na naproseso. Binuhat mo ang mga panghihinayang na patuloy na bumubulong sa gabi. Binuhat mo ang pressure na unti-unting nabubuo habang tumatagal. At sa halip na ilabas ito, itinago mo ito sa loob ng sarili mo. Akala mo, kailangan mo itong kayanin ng mag-isa. Pero nandun ako sa bawat tahimik mong pakbaksa. Nakita ko ang araw na muntik ka nang sumuko na maniwala na pwedeng magbago ang mga bagay. Nakita ko kung gaano ka napagod sa paasa na guminhawa ang buhay. Nakita ko kung gaano kamuntik kang isara ang puso mo ng tuluyan. Akala mo walang makakapansin kung titigil ka na lang sa pakialam. Pero mapapansin ko sana iyon. Mararamdaman ko ang pagbabago dahil konektado ako sa puso mo nang mas malapit kaysa sa naiintindihan mo. Hindi ka madrama dahil malalim ka makaramdam. Hindi ka mahina dahil lunot ka sa problema. Hindi ka nabibigo dahil lihim kang nahihirapan. Tao ka lang at hindi ko kailanman inasahan na lalabanan mo ang lahat ng mag-isa. Sabihin mong gumagawa ng paraan ang Diyos para sa akin kahit hindi mo pa nakikita ang sagot ngayon at i-share ang videong ito